Alright, good morning. And today is May 2. At papunta na naman tayo sa ibang lugar. Actually, dapat kahapon ako umalis. Kaso, parang gusto ko muna nga magkaroon ng mahabang tulog. Anyway, it's already 4 AM tingin ko. Tanghali na. At pabago-bago isip ko. Tingnan muna natin kung kaya natin yung init. Pag hindi, babalik tayo. So ano ba target natin? Actually, dagat. So, papunta tayo ng Calatagan. And hindi mo siya usually hindi bibigay ng Google Maps sa'yo yung ruta eh. So ang unang target natin is Naik. Doon yata yung daan sa Maragondon. Well, anyway, tuloy-tuloy na tayo. Enjoy na lang natin yung ride. So, kwento ko na lang. Siya nga pala, medyo full moon ngayon, no? Ayan, no? Aha. Ano kaya yung full moon na to? Anyway, uunti-untiin natin to. At bilisan na natin at medyo tanghali na. Okay mga kapadyak, kaya ngayon tuloy-tuloy na natin ang biyahe natin. So ang gagawin natin pupuntahan muna natin ng EDSA via Boni Serrano, tas from EDSA diretso na tayo. Okay, nung narating na natin ng Magallanes, bali diretso lang tayo hanggang marating natin ang Rojas Boulevard. At doon na tayo magdadaan at diretso na lang ulit. Okay, good morning. And nasa Bacoor na tayo. So gagawin natin medyo mainit na. Mag armband muna tayo. Mainit na eh. Kabita na tayo. Medyo mainit na, pero tuloy-tuloy lang natin. Go. Go yun. Go. Siyempre sa bandang Tanza nagutom na tayo. So ang paborito nating rolling pandesal ang ating bibilhan ng pagkain. Oh, bibingkang. Yes, tanghali na yata. At nasa Naik pa rin ako, pero malapit-lapit na tayo sa wala na, hindi ko na alam sa malapit na. Okay, nandito na tayo sa Magallanes bypass. So patay, parang mawawalan na ako ng tubig. Dapat pala bumili muna ako.
Mukhang walang mabibilan dito. So yun na nga, nasa Magallanes bypass tayo. Medyo nakakatakot kasi remote, paubos na yung tubig natin, wala akong mabilan. So pag may tindahan dito, malamang wala, bypass to bahala na. It's so hot. Medyo maliwalas dito, mahangin, kaso mainit. Buti na lang. 39. May tindahan. At ayun na nga, at laking tuwa ko nung nakakita ako ng tindahan sa bandang dulo. Ay, salamat. Ayan, kaya ito naghahanda muna tayong kumain. Tara, kain muna tayo at sa pagod ko ay gutom na tayo. Ayun, nasarap, adobo. Sa wakas. Siyempre, pagtapos natin kumain, nagpahinga muna tayo. At hindi na tayo nagtagal at lumaga na rin tayo. At ito, medyo malilito tayo ng konti. Mayroong fork dito. So, tayo na nasundo. Kaya dito tayo sa kanan para pumakanan pa tayo. Kasi pag diniretso natin yun, Alfonso bagsak natin. Nasa Magallanes Road pa rin tayo. And ito yung view natin. Ayan. So medyo cloudy na. So tuloy-tuloy lang tayo. Buti na lang natakpan ng ulap. Yes, over and out. Yeah. Alright, and that is Magallanes. Yeah. Welcome to Magallanes. Hello. So, andito na tayo sa Magallanes. Ayan. And maganda naman dito. Medyo lusong ahon. And magandang alternative to papuntang Tagaytay actually. And first time ko lang nakadaan dito. Medyo remote lang siya. So mapapansin nyo, medyo konti lang ang dumadaan na mga sasakyan. Katulad yan, no? Isa-isa lang. Yan. Mga ganyan. Hindi masyadong matarik. Siguro maximum of 180 meters pa lang ang na-encounter ko. So, medyo relax lang. Okay, so pagkatapos nating ma-encounter yung Magallanes marker, di syempre dire-diretso na tayo para makarating tayo ng maaga sa Calatagan.
tayo ng Nasugbu. Parang 44. Pero mahangin siya may malakas ang headwind. So okay lang kahit medyo mainit. Medyo mahaba-haba pa yan. Okay, okay pa, I think 5 kilometers pa. Ayan pero hindi na tayo tatagaytay, diretso Lian, Batangas na tayo. Okay, so may nakita akong waiting shed. Ano muna tayo sandali? Palamig muna. Sarap, ang init. Heat training. Hello butterfly. Nakakamiss yung ganitong init, yung tipong napapatigil ako sa init. Ayan ayan. So 42. So after natin magpahinga sa dilim, dinire-diretso na natin. Pakiramdam ko dito nalagpasan ko na lahat ng paahon kasi makikita nyo naman ito lahat pababa na. So ayan, bumawi tayo sa bilis pero hanggang sa naligaw na ako. Ayan. At lumabas ako sa isang basketball court. Actually itinuro na lang ng local sa akin ito dahil wala nang daan. Pinadaan nila ako dito sa may barangay para daw tumagos sa kabila. Ayan, at siya'y tumagos na ako. At binuksan ko na ulit ang Google Maps. Maraming Pagtagos salamat. natin. Magandang hapon po. Okay, paglabas ng barangay tuloy-tuloy na ulit tayo. Pero actually nag-iiba na yung daan. Kaya ito, parang naligaw na naman tayo. Ang problema kasi mga ganitong daan like ito, yung mga maliliit na to, wala naman sa Google Maps nito Ala, ang lalim So, pala. yun ang nagiging problema natin. Pero anyway, turo naman ng local to, so sundan na lang natin. Let's go! Wow. Actually, naligaw ako. Sira pala daw yung tulay. Hindi ko naman alam. Nagtutulak ako kanina pa. Hindi kaya talaga Ayan Tapos meron pa akong dalang tent. Sa harap may tent pa ako. So kapag diniretso ko daw to, ayan, highway na. So may silver lining tayong nakikita. O, diba? Silver lining. Over and out. So nagtutulak tayo ngayon at mukhang malapit na.
Ayan. Konti na lang. So, I think pwede nang padyakin to. At yeah, hydrate muna tayo. Whew. Okay, and nakalabas na rin tayo sa wakas. At ito, tuloy-tuloy na tayo nang maabutan natin ng sunset sa Calatagan. Let's go! Salamat at nakarating na rin tayo sa crossing ng Tuy, Batangas. Ayan. Kaya dire-diretso pa natin. Ay, grabe naman mga nakapaskel dito. Ang haba. Kano kaya ginastos dito? Okay, hanggang marating na natin ang rotonda at makaliwa na tayo papuntang Lian. Arko ng Lian. Welcome to Lian, Batangas, mga kaibigan. ...26 kilometers na lang, Calatagan na. Papahinga lang tayo sandali. At nakakaramdam na rin tayo ng pagod. Yung init din kasi. Pero okay lang. Sanay naman tayo, adventure lang tayo. Yun lang ang parating nasa isip natin. Approaching Municipality of Calatagan. Okay, 7 kilometers na lang, kaso magsa-sunset na, oh. Ayan, di ko na maabutan ng sunset, sayang. Pero okay lang. Ang gusto ko na lang makapagpahinga. Okay. Pagpasok ng Calatagan kasi marami pang mga barangay to. Parang 3 barangay pa yata yung destination ko. Kaya ito, dinire-diretso pa natin. In 600 meters, at you will narating arrive na at your natin ang Manuel destination. Huy Beach Camp. At dito natin balak magpahinga. Pero syempre, mga 600 meters pa yan na pan-entrance. At magpapansin ninyo, kailangan pa natin muna magbayad ng eco fee. 10 pesos lang naman yan. So ayan, magbabayad muna tayo. At pagtapos natin magbayad ng eco fee, pwede na tayong dumiretso. At sasalubungin na tayo ng mga staff nila sa may reception. Ayan. Okay, at tayo ay magbabayad na. At sa presyo naman, ang overnight fee ay 350. Tapos naman ay tent pitching is 250 dahil dala natin ang sarili natin tent.
So after natin magbayad, diretso na tayo ulit doon mismo sa campsite nila. So medyo malayo-layo pa rin yan. Siguro mga 500 meters na lang. Yan. Yes, nakarating na tayo bago lumubog yung araw. Pero sayang oh. Ayan, sunset na. Walang bayad yung parking, 600. 250 yata yung yung tent. So, anyway. Bale, papunta na tayo sa campsite at makikita ninyo pagpapasok meron tayong tulay na madadaanan. Dalawa yung campsite nila. Bale, ito yung unang campsite na sinasabi nilang malapit sa parking. Ayan, no? Marami sila dyan sa kaliwa. At yung campsite na yan, medyo good times dyan. At sabi nila, pwede daw mag-ingay. So, doon tayo sa tahimik. Ayan. Actually, I arrived already. So first time natin dito. And doon tayo nakapwesto sa likod sa may bisikleta. So ang gagawin na lang natin, mag-set up muna para makapagpahinga na. Ayan, at sinimulan na natin na ayusin ang ating tent para tutulugan natin ngayong gabi. Actually, ang totoo niyan, wala naman akong balak maligo sa dagat. Ang plano ko lang naman talaga magbisikleta at pagkatapos wala lang. Gusto ko lang matulog sa tabing dagat. Tapos bukas uuwi na tayo. Kaya ito, inaayos na natin ng mabuti nang makapagpahinga na tayo. Yes, good evening. So na-set up na natin. Set up natin. Whoops. May ilaw pa. Andyan yung bike natin. Yan. So may problema tayo. Actually, akala ko may pagkain. Hindi ako bumili ng pagkain kasi akala ko may mabibilan dito. Meron ng konti, noodles lang. Tsaka bumili ako ng 3 itlog. Lutuin ko mamaya para may protein. So ayan, nag-noodles na lang muna tayo. At wala na-miscalculate natin. Kala ko yung tindahan dito may mga pagkain. So talagang campsite talaga siya. So anyway, magno-noodles muna tayo and then shower tayo afterwards para masarap ang tulog natin. Yes, good evening. And medyo nakasettle na tayo dito sa tent natin. Ito yung bike ko sa labas oh. Wait. Ayan. Ayan yung bike natin. Ito yung lampshade ko. Pahinga lang ako sandali. Mag-aayos ng gamit. Then tulog na ako para bukas bakbakan na naman tayo. Yes, good morning. And nagising ako ng 4 a.m. And marami na rin gising ngayon. 5:25 na. So prepare lang tayo ng breakfast. Nakatulog ako agad kagabi sa pagod ba. And yeah, breakfast and coffee muna tayo. Ang breakfast natin for today is
hard-boiled egg. Ayan. So, ito siya. Ayan, ginawa ko sampayan ng aking bisikleta. Wala akong masampayan kagabi, so ginawa ko siyang sampayan. And then, dito ko niluto yung egg. Ayan. Ayan. Alright. So, ang next step, since isa lang ang lutuan natin, gagawa na tayo ng coffee. Yan. So nagko-coffee tayo ngayon and medyo calm ang waters. Hindi siya ganun kalakas. Yeah. Hindi na tayo maliligo. Actually malinaw ang tubig eh. Yeah. And sarap naman ng tulog natin kagabi. Yeah, kahit malayo na, hindi siya malalim. So napansin ko na meron palang sandbar dito. Ayan. Yes, good morning. And lalarga na tayo pauwi. Hindi na tayo maliligo para hindi na tayo hapunin mamayang gabi. No? Hapunin mamayang gabi. Anyway, over and out. Ayan, palabas na tayo at marami talagang tao ngayong araw. Pero kasi nung natutulog ako, ang maganda naman nito may disiplina lahat. Talagang itong part ng campsite na to medyo tahimik nga. No, totoo yung sinasabi nila na quiet area. Nagkataon siguro na holiday and marami talagang taong gusto magbakasyon, kaya anyway, no? So mag-i-enjoy muna sila, pero tayo uuwi na at baka gabihin pa tayo. Eto nga palabas pa lang ako, may mga kararating pa lang, kaya eto na, labas na tayo. Okay, good morning. So, pauwi na tayo. Hindi na ako nag-swimming kasi may pasok pa bukas. Talagang nag-bike lang tayo ng malayo. Ayan. So, anyway, over and out. At ingat tayo sa biyahe. Syempre, dahil nga hindi tayo nakakain maayos kagabi, ngayon tayo babawi. Kaya eto, nagdalawang rice tayo. Kaya kain muna. Okay, so dahan-dahan muna tayo at busog. Wala kasi akong dinner kagabi, di ba? So, ayan, basically, nakakain na tayo. Dalawang rice pa. Matindi. O siya, pababa na to. Alright. Come again. Hello, yes. Good morning. Pauwi na tayo. And nandito tayo sa Calatagan Park. Mainit na, so anyway, over and out. Let's continue.
Hello, good morning. Salamat sa mga puno. At tayo ay hindi masyado naiinitan. Mahaba-haba din pala to. Ayan, oh. Yan. Thank you po. Okay. Sa Lago Mall. So coming from Calatagan, alam nyo, mas madali yung pabalik at mas maraming pababa, kaya iniisip ko mas mabilis akong makakarating sa bahay nito. Ayan, sana. Okay. It's so hot in the neighborhood. At nung nakalabas na ako ng Calatagan, meron akong nakasabay magbisikleta. Ako, ang lupit nito. Good morning, kasama ko po si Tata Bear. Mas malapit daw dito. Tsaka mas maluwang, mas banayad daw. Hindi ko pa nadadaanan. Ayan. So solo tayo, pero nagkaroon ako ng kasamang mag-ride. 67 years old. Grabe. Lakas, oh, bato-bato yung hita. Si Tatang Bear, idol ko talaga to. Biruin mo, 67 years old. Pero sa ahonan, parang walang-wala lang eh. Parang papel. Kaya ayan, ako yung naghahabol. Actually, binigyan pa ako ng mga konting lecture ni Tatang Bear sa pagbibisikleta. So, libre. Libre ang consultation. Kasi nagte-training din siya ng mga bata. Ayan. And makikita natin na ang layo na talaga niya. Natatawa nga ako. Ito, di ba, pahon to. Ang gagawin pa niya, lulusong pa ulit, babalikan ako. Tapos, hahabulin ulit ako sa paahon. Pinaglalaruan ba ako? Kaya natutuwa ako sa lakas ni Tatang eh. Kaya talagang load ito. Si Tata Bear, umiikot-ikot pa sa likod ko. Idol to. 67 years old. Grabe. Sana ganyan ako kalakas, oh. Grabe. Natsambahan ko pa pala na piyesta dito sa Balayan. Kaya ayan, no. Anyway, diretso na tayo. Idol ko to. I hit the jackpot when I met you. Like a slingshot, I fell for you. Every time I turn around, I can't believe the love I found. Thank you, Tay. Bale, naghiwalay na kami ni Tata Bear. At tinuruan niya ako ng daan hanggang doon sa crossing ng Tuy. At saludo talaga ako at napakabait pa. Kaya tara na. Stop over saglit at malapit na tayo makalabas ng Tuy papuntang Nasugbu. Medyo napabilis ako dahil kay Tatay Bear. Hindi ko naramdaman tuloy yung pagod at init dahil sa sinasabayan ko si Tatay Bear. Hey, hey,
almost 12. Medyo talagang kasagsagan na ng init, kaya meron tayong sikreto. Cause I'm a dreamer, a believer. I need to know I'm on my way. I cross over, I look forward, I dream away. Itong problema. Shucks. Oh, look at that flat tire. Kailan naman nandito ako sa initan. Anyway, wala tayong magagawa kung hindi ayusin to. Yes, naayos ko na yung bike natin. Siguro may mga 30 minutes din yun. Akala ko nga sumisingaw din yung bagong gulong eh. So far mukhang hindi. Talagang mainit lang. Anyway, hindi ko na kinaya. So narelieve ako at nakakita ako ng tindahan. Jake Luis Bilao. Dito muna ako magstay hanggang siguro 4 PM. Init, sobra. Bakit mo ako inaaway? Inaaway mo ako? Hindi mo na ako awayin. Yun na nga, at nagpalipas muna ako ng mga hanggang bandang alas 3. At minsan kasi kumukulimlim, kaya sabi ko, sige, diretsuhin ko na. Kaya ito, dire-diretso na ulit tayo. Itong Nasugbu Highway, actually kailangan mo lang i-grind yung paahon. Tingin ko 600 meters to. Nasa 418 pa lang ako, malapit na. Kasi ka-level ng Tagaytay eh. So 600. Malapit-lapit na to. Anyway, habang binabaybay ko ang Nasugbu Highway, may napansin akong parang bagong simbahan. Kaya ito, pinasok ko muna. At ang pangalan yata ng simbahan na to ay Saint Anthony de Padua. Ganda. Kaya samahan niyo muna ako. Okay. So malapit na yata ako sa Tagaytay. Yeah. Yeah. You got it, I love it. You got that love. Okay, parang tinamaan ako ng gutom, kaya pupuntahan natin yung kinakainan ko parati. At ang tawag dito ay kina Betchay. Ayan. Okay,
pagbigyan nyo muna ako, punta tayo kina Betchay. Thank you. Woohoo! Katabi lang siya ng parang palengke. Yan, makakapag-lobby na tayo mga kapadyak. You got that love. At pagtapos natin mag-lobby, dumiretso na tayo. At kitang-kita nyo naman na nasa Twin Lakes na. Kaya sure tayo, malapit-lapit na rin tayo sa Tagaytay Rotonda. Kaya ito, idire-diretso na natin. Wow, ito na pala yung bagong flyover dito sa may Mendez. All we have, all we have, all we have is now, now, now. All we have, all we have, all we have is now. I wanna go where I can. Yehey! Nasa Tagaytay Rotonda na tayo. So dapat kakaliwa na tayo at ito na, hayahay na tayo hanggang Imus. Feels like I'm almost on my way. Open my eyes 'cause I am not safe. I'm getting higher, it's a long way Nung narating ko na yung Imus, dahil nga panay pababa, medyo nakaramdam ako ng antok. Kaya binabuti ko munang magkape dito sa may Imus na Starbucks para magising-gising naman tayo. Kaya ito, magkakape muna tayo. Ayan mga kapadyak at pauwi na tayo. Inabot din ng 2 araw itong biyahe natin papuntang Calatagan at pauwi. Siyempre hindi naman ganun ka-perpekto ang biyahe natin. May mga mabagal na akyatan pero siyempre naligaw din ako ng ilang beses at pagod din ba bandang Calatagan na. Pero siyempre alam nyo naman okay lang lahat yan, di ba? And maganda kasi, nakakita tayo ng magagandang tanawin. Alam niyo yun, na nakakakilala tayo ng ilang kapwa siklista rin sa daan. Idol ko nga biruin nyo, 67 years old. And alam niyo yun, maganda rin yung nakakapagkwentuhan ka sa mga ibang locals. At iba rin ang experience pag syempre natulog tayo sa tabing dagat. Kaya alam niyo yon ay kung gusto ko lang sabihin sa inyo kung may isa kayong isang bagay huwag na kayong mag-antay ng tamang oras. Wala namang talagang tamang oras. So aalis ka lang tapos haharapin mo na ang lahat habang tumatahak ka. So parang ganito rin yung biyahe sa akin. So yun lang naman at salamat sa panonood nyo ng kwento natin. Hanggang sa susunod mga kapadyak.